po, fake news ang bilyonaryo. Nako. Pero, okay to. Kaya itong kinuha ko, pag-usapan natin. Sige, pasok! Hindi sang-ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng issue, bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Okay. Dalawa po yan. Good news po para sa atin. Una, ayaw ng masa sa impeachment kay VP Sara. Pangalawa, trust rating ng presidente nyong si Marcos bumaba. Okay? Pero, ngunit, babala. Medyo hindi ako sang-ayon. Bakit, Coach Oli? Tingnan nyo po. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nako, palakpakan naman ng pambira ng mga sip-sip. Mga team payaman, palakpakan. Alam nyo may sinasabi sila. Ang kada palakpak may 150. 150 para sa'yo, 150 para sa'yo, 150 sa'yo. Ayusin mo ang bahay mo, magpa-construction ka, bili ka ng bulletproof na sasakyan. Pasok! Himasin ninyo ang puwet ni Tamba. Ay, sorry po. Bastos din. Baboy yung baboy. Wala pa lang mag-convene ng impeachment court para kay VP Sara, pero hati na ang sentimiento ng publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang Anong hati ang sentimiento ng publiko? Hindi po. Ay, tingnan nyo nasa background. Kung makaupo ka, Raul Manuel, wag ka ganyan. Para kang bakla. Oo, yung upo mo, Raul Manuel, parang bakla. Ayusin mo, diretso. Sige. Babatas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Tawa na naman po tayo. Chua, balita ko, ikaw ang Team Suka. Bakit? Bakit Team Suka? Sinusuka ka na dyan sa Maynila. Talo ka raw. Balita ko, kinanlong ka lang ni Isko. Ikinampanya ka lang. Balita ko lang naman, totoo ba yan? Hindi ka maboboto kung hindi dahil kay Isko. Ngayon, wala ka na. Niyari ka na ni Isko. Sabi ko sa iyo kaya boto po sa Maynila, panalo po dyan si Isko. Ang bira, Kachua. Di ba, Ale? Meron ka namang 150 million reasons. Baka hindi lang 150 million ang reason nito ni Chua na ito. Team Payaman, palakpakan. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta, habang 20% ang walang opinyon. Kaya mabigat ito, Okay. 47% ayaw. Okay? More than half. Almost half ng Pilipino ayaw sa impeachment. Mabigat po yan. Almost kalahati. 33%. Ibig sabihin, sa bawat 10, 3, more or less, ang pabor lang. Pero ang titingnan po natin dito, ito po ang matindi. Yang 20%, yung walang opinion. Bakit mabigat yung Coach Oli? Kasi, yan po ang hinahabol ng mga senators, ng mga kandidato, kasi yan 20% na yan, ibig sabihin, kung tama po itong survey na ito, ibig sabihin yung 20% na walang opinion, as of now, yan pa yung liligawan. Yung 47, yung 33 na yan, yung pabor at hindi pabor, more or less, medyo hardcore na yan, na maka-BP Sara, or more or less, yan mga hardcore na anti-Sara. Ang nililigawan yung 20% at malaking bagay yan. Kaya nga, dapat sa tingin ko, hindi talaga nila ituloy itong impeachment na ito kasi yung mga re-electionist, malaking bagay to, ilang milyon po yung 20%. Meron silang sinasabi, hindi ko alam kung totoo ito ang mga botante raw ng INC ay nasa 3%. Ganun din daw po ang botante ng KOJC. Yan ang sabi, nasa 3% more or less. 3 to, maglalaro yan, 2, 3, 4, 5. Yun lang yun. Samantalang ito, nasa 20%.
malaki pong boses yan. Okay? Ngayon, Coach Oli, hindi naman lahat re-electionist. Yung iba nga hindi tumatakbo. Bakit? Dapat sila maging concern. Alam nyo kung bakit? Yung sinasabi nila patungkol kay Tulfo na yung bawal, dapat ipagbawal na yung anong tawag nila doon? Yung anti-dynasty law, okay? 'Di ba? Pinagbibintang nila yan kay Tulfo. Sa katunayan, pag tumingin kayo ng kandidato, karamihan po sa kandidato, may mga kamag-anak na tumatakbo. Hindi lang sila. Kaya may epekto po ito. Halimbawa, kunwari lang, isang senador, hindi naman siya re-electionist dahil may term pa siya. So hindi siya tumatakbo bilang senador. Pero tatandaan natin, almost all may kasalanan sa anti-dynasty law. O bakit? Karamihan dyan may mga kamag-anak ng takbo kung saan-saan eh. Wag na tayo magpasikot-sikot pa. Hindi lang naman ang Tulfo, hindi lang naman ang Duterte, pati naman ang Marcos, pati naman ang Aquino, lahat naman sila dyan. So may epekto po yan. Kasi pag talagang nakita nila ang public opinion ay ayaw sa impeachment, tatamaan sila o kung hindi sila, yung mga kamag-anak nilang tumatakbo. Kaya mabigat po itong 20% na yan. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao, kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. Hindi rin. Kaya ako medyo hindi ako tiwala. Okay? Hindi ko alam kung anong panig nitong survey na ito, anong panig nitong bilyonaryo na ito. Ayoko na magsalita. Okay, but still, okay? Ako ay hindi ako naniniwala na 48% ang pabor sa impeachment sa Maynila, no? Baka may manipulation tong konti. Pero kung sakali man, magbabago pa yan. Ang importante, solid na po. Yung Mindanao, malakas na po yan. Yung 66% kontra sa impeachment. I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. Pero habang hati ang opinyon ng publiko, walang kasiguraduhan kung anong magiging hatol ng Senado. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala. 43% sabi wala silang issue sa impeachment. 33 hindi siya dapat mapawalang sala, dapat si BP Sara patungkol sa impeachment. 23% ang gustong mapatalsik siya sa 23% ang gusto mapatalsik siya. So sa makatwid, kahit sa among ting ng anggulo, ayaw ng masa, hindi pabor ang masa patungkol sa impeachment ni BP Sara. Alam nyo kung bakit? Alam naman nila na this is political lang. Sila lang ang nakikinabang dito sa impeachment na yan. Huwag na nating biruin ang sarili natin. Ang makikinabang nito si Tamba, number 1. Tapos si Marcos, yung mga kaalyado niya. Yung mga iba namang mga kaalyado, nakinabang na yun eh. Matuloy man ang impeachment or hindi matuloy ang impeachment, meron na silang 150. Dumadakdak na lang yan pero nakasubi na yun. Okay? So, para sa atin, sa'yo, sa akin, na mga ordinaryong Pilipino, walang koneksyon eh. Ang ganda nga ng sinabi ni Busita dyan, naalala nyo, na-interview ko si Busita. Gustong-gusto ko yung sagot niya. Alam nyo kung bakit? Ang sabi niya, kung sakaling ma-impeach si BP Sara, meron bang nasolusyonan? Wala, di ba? Yung mahihirap, mahirap pa rin. Yung mahal na bilihin, mahal pa rin ang bilihin. Yung kalatang droga, mas lalong kakalat ang droga, wala na si BP Sara. Yung mga NPA komunista, mas kakalat yan. Bakit? Malakas na loob niyan dahil alam nila ang kumakanalang sa kanila ang Duterte. Kaya meron dito. Tatandaan nyo po, 6 years po
nawalan ng trabaho itong mga drug lords. Okay? Ano lang natin, forward natin. Pesto. Ang kailangan lang Ito, lagyan natin. 6 years silang nawalan ng trabaho yung mga drug lords. Dahil sa Duterte. At alam nyo ba, ang sabi ng Intelco, ang pera ng mga drug lords ay mas marami pa sa pera ng Pilipinas. Gaan yan po, kaya yaman yung mga yan. Kaya, hindi nila pababalikin ng Duterte. I-finance nila, gagamitin nila ang pera nila para kontrahin ang Duterte. So hindi ako magugulat kung ang pagkatanggal kay BP Sara ay finance ng mga drug lords, gambling lords. At posible, ang isa sa kanilang makinarya ang gumagalaw ngayon sa tao, komunista NPA. Kikita nyo naman siguro ang galawan sa kamera, di ba? Nakikita nyo yan. Bakit? Hindi rin sila nakaporma. Itong mga party list, nakasabwat ng NPA, nabawasan yan nung panahon ni PRRD. Pag nakabalik ang Duterte, yari na naman sila. So, yan ang mga bumabanat dyan. Pangatlo, Amerika. Dahil ang Amerika ay hindi kayang pasunurin ang Duterte. Hindi sila tuta ng kano. So, ang dami pong sumusuporta, panglabas. Mga drug lords, gambling lords, Amerika, komunista, dyan sa impeachment. Pero sa ating mga ordinaryong Pilipino, wala tayong pakinabang dyan. Sila lang ang may pakinabang dyan. Naintindihan po natin. Mahirap po yun. So, kumbaga sa survey, ako partly naniniwala ako na ayaw ng Pilipino sa impeachment, karamihan. Pero meron akong hindi kapanipaniwala. Tingnan po ninyo. naman natin gawin natin kung ano yung talagang naatas sa atin na responsibilidad ng naayon sa saligang batas. At habang inaantabayanan ng impeachment, mas lumalaki raw ang sentimiento ng publiko laban sa Administrasyong Marcos, batay sa survey. Mula 45% kasi, nasa 30.1% na lang daw ang kontento sa pamamahala. Ayan, eto. Mula 45% ang kontento, bumaba ng 30%. Ang laki po niyan ha. Sobrang laki ng binaba. Tapos 43% bilang ng mga hindi nasisiyahan sa gobyerno ni Marcos. Eto, ayaw ko maniwala. Pambihira. Meron pang 43% na naloloko ang ano ng Marcos. Sa bagay, no? Pag magaling ka sa budol, talagang makokontrol mo utak ng tao. But ang laki ng binaba, oh. O bilang ng mga kontento sa pamamahala ni Marcos, laki, bagsak, oh. Ni PBBM. 43% naman ang hindi nasisiyahan sa kanya. Pinakamataas ang disapproval ratings sa Visayas at Mindanao. Pero bumaba rin ang ratings ni VP Sara. Bumaba din ang ratings ni VP Sara, 47 to 41. At least konti lang, hindi kasing laki ni Marcos. Ang problema yung 29 na hindi nasisiyahan. No? Pero malaki po ang panalo sa survey ni VP Sara sa Visayas at Mindanao. Alam nyo, good news po ito. Bakit? Kasi basta bumoto ang Mindanao at Visayas ng straight PDP, utuin na ni Marcos yung Norte, hindi mananalo yung mga kandidato nila. Ito it shows. Maraming salamat sa inyo dyan sa Visayas na nanunood dito kay Coach Oli. Maraming salamat sa inyo dyan ng mga taga Mindanao. Na nanunood dito kay Coach Oli dahil ang pagsuporta nyo kay BP Sara at sa mga Duterte ay talaga matindi. Ang sigurong ganun na lang, no? Yan naman ay pinag-uusapan talaga. Solid na po ang Visayas at Mindanao sa PDP. Luzon na lang ang pagtatalunan. So, at least mga lahati ang PDP sa Luzon, panalo na po ang mga bata ni PRRD. Kita rin dito sa survey na ito. Mula 47%, nasa 41% na lang ang kontento. Kayo na lang mag-research kung ano itong bilyonarya. Pero kita mo 47
Pumapabor to kay BP Sara. Sa kanyang pamamahala. 29% ang hindi nasisiyahan habang 30% ang undecided. Ayon sa isang political analyst, masyado raw malaki ang porsyento ng undecided o neutral sa naging survey. Hamon na raw ito sa administrasyong targetin sila sa kampanya sa mga susunod na buwan. Battleground na raw ang malaking hanay ng mga Pilipinong hindi pa kumbinsido sa performance ni na PBBM at VP Sara. Kaya malaking bahagi ng labanan ngayon will be the narrative, will be perceptions, will be ano ba yung messaging, no? Kaya tingin ko malaking bahagi in the next few months will be an air war para dito sa mga undecided, no? Yan ay clearly disenchanted sa mga policies ng gobyerno, especially in relation sa inflation, in relation sa employment, in relation sa wages, etc. Sa issue ng Hindi ko na i-discuss yung wala akong tiwala sa mama na yun. Lahat ng sasabihin nun, sarcastic, lalo na pag nai-interview siya ng isang Christian. Ayoko na, wag mo nang pansinin yun, mga yung dilawang tae, wala na yan. Umiepal na lang yung mga yan. Yung mga, ay nako. But anyway, kaya alam ng Marcos, tingnan nyo to ha, alam ng Marcos na meron pang 20% na pinagtatalunan kung sino ang makakakuha niyan, Duterte ba or Marcos. Kaya nga nag-hire sila ng secretary. Babaguhin ang mga secretary ngayon. Secretary tsaka undersecretary. Anong ginagawa sa mga secretary ngayon? Tagabanat sa mga Duterte. Diba? Ganyan po ang secretary ngayon. At sila mismo, inamin mismo ni Jay Ruiz. Ito si Jay Ruiz ay kaklase pa namin nung high school. Okay? Ni Attorney Vic. Magkakaklase po kami niyan. But para sa akin, kung magpapakalat siya, kasi sabi nila, kokontrahin nila ang fake news. Ang problema sa kanila, para sa kanila, pagka hindi pabor kay Marcos, fake news. Pag pabor sa Duterte, hindi fake news. Pag against sa Marcos, fake news. Pag against sa Duterte, hindi fake news. No? Bata, kahit kaklase pa namin yan, si Jay Ruiz, babanatan natin yan. Asahan nyo. Kahit nga si Attorney Vic, nung nasa kampo pa siya ni Marcos, binabanatan din natin eh. Wala po tayong kaklase dito. Sa atin lang, siguraduhin ninyo na pagsasabihin ninyong fake news ang pinapakalat ng Duterte, siguraduhin yung fake news. Kasi yung amo ninyo, number 1 fake news. Sinabing walang pumasok na baril sa KOJC. So, alam na natin kung saan patungo yung diskarte ni Marcos. They are hiring secretaries paid by the people, binayaran ng taxes ng bayan para magpalabas ng maling balita patungkol sa Duterte. Diyan na papupunta yan. Pansinin mo yun ang kanilang narrative parati. Yan ang spin nila na ginagawa ngayon. Fake news ang mga Duterte, fake news ang mga Duterte. Ayan. Kaya kumuha sila ng isa pang fake news vlogger na yung kamag-anak ni Castro. Di ba? Another Castro, another fake news. impeachment. 56% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat manatiling neutral si PBBM. 56% ng mga Pilipinong naniniwala dapat manatiling neutral si BBM. Sasabihin ko na sa inyo, tama yan, dapat maging neutral si BBM. Pero hindi ako naniniwala kay Marcos. Alam mo sabi ni Castro, yung bago niyang taga-tahol? Ang sabi ni Castro, ito daw si BBM ay hindi mananawagan ng special session para dinggin yung impeachment ni BP Sara. Bigla akong kinabahan. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat na lang ng sinabi ni BBM kabaligtaran. So, ibig sabihin, sabi niya, di ba, ayaw ko sa impeachment. Pero pumirma yung anak niya. Ayaw ko sa EDCA. Pero pinapasok niya yung EDCA. Di ba? Ang mga sinasabi ni Marcos, puro kabaligtaran. Gusto ko sa unity. Pero binanatan si BP Sara nung pinsan niya.
Kabaliktaran lagi ang sinasabi nitong sinungaling na presidente nyo. At ang sabi ni Castro, hindi raw magpapatawag ng special session si Marcos. Patay tayong bata na to. Ibig sabihin yan, si Marcos ay magpapatawag ng special session. Asahan nyo, itagaan nyo sa bato. Tingnan ninyo. Bilangan nyo lang ng araw. 24% ng mga Pilipino naniniwalang dapat hadlangan niya ito. Isipin mo 56 kailangan neutral siya. 24 kailangan hadlangan niya. At 20 lang ang dapat suportahan niya. Lahat po ito, 80% ibig sabihin pabor na dapat si Marcos ayaw sa impeachment or neutral. Di ba? Mapa-neutral o ayaw, pabor kay BP Sara. So 80% favoring the position of BP Sara. Ganyan po katindi. So talagang kita nyo pagdating sa masa, ayaw talaga ng impeachment. 24% naman ang gustong hadlangan niya ito at 20% ang naniniwalang dapat niya itong suportahan. Una nang nilinaw ng Pangulo at ilang mga mambabatas na hindi manghihimasok ang executive branch pagdating sa paglilitis ng bise. Hindi maghihimasok ang executive, which is Marcos, executive branch, which is Marcos ang the head ng executive branch. Ano pa yan? Hindi maghihimasok. Kabaliktaran yan. Pag si Marcos nagsalita, abangan ninyo kabaligtaran, yun ang mangyayari. Sa ngayon, inaasahan ng ilang House lawmakers ang partisipasyon ng publiko sa ikakasang paglilitis. Yung pinabili na suka, si Castro. Asa na yung pinsa mo, di umano. Si Attorney Claire Castro, parehas kayong butangera. At saka ang kanyang pamilya, politically, we cannot deny that they have a substantial following. May sinabi ka rin totoo, Adjong. May sinabi ka rin totoo. Pero medyo dinadownplay niya pa. Inaamin niya na may substantial following ang Duterte. Hindi. Strong following po. So I would expect that there's going to be a active engagement and public participation. Alam mo, pakita natin sa publiko, sa social media, ayaw natin ng impeachment. At kita nyo, nagbubunga na po sa survey na ayaw sa impeachment. Ayan. Congratulations, BP Sara. Pero sa tingin ko, itutuloy pa rin to ni Marcos. But at least, ang sigaw ng taong bayan, mananatili. Kasi this can swing the votes ng mga senador. Pag nakita nila, ayaw talaga ng taong bayan itong impeachment na to. Hindi sila boboto against BP Sara. So matatalo yung impeachment. Tuloy po tayo. Next topic. Eto, pag-usapan naman natin itong pambababoy ni Marbil sa EDSA. Sa ibang balita, pinaimbestigahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang umano'y pagdaan ng convoy ni PNP Chief Romel Marbil sa EDSA bus carousel kagabi kahit bawal. Mailap si Marbil sa pagsagot kung convoy nga niya ang sangkot. Pero pinagtanggol niya ang karapatan niya ng pulisya na gamitin ang busway kung may emergency. Sabay batiko sa mga tauhan ng DOTR na naglabas ng video ng convoy. Nakatutok si Joseph Moro. Sino yan, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, nako, nayari ka, Marbil. Sino po yan? Si PNP, ay bawal po dito dumaan yan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Nako, kaya pagkabawal, presidente pwede, vice president pwede, Marbil pwede. Ka-level mo vice president, ka-level mo president, Marbil. Ang lakas talaga nito si Marbil. PNP chief, dapat tagapagpatupad ng batas. Pero nilalabag ang batas. Ganyan na po ang mga pulis ngayon. Hindi ko nilalahat Marami tayong kaibigang pulis na mababait. Pero ang problema natin ngayon, yung ibang mga head, Marcos, parang may mga sungay itong mga head mo, itong si Marbil. Ay, Marbil. Ba't ba ako Marbil? Marbil. Kasi ito sila Jason sila Jay Guevara, Barbie kasi ang tawag. Ewan ko ba bakit Barbie ang tawag? Bakit ba Barbie ang tawag sa iyo, Marbil? Katunog lang ba?
Ano sa tingin ninyo? Bakit ba tinatawag ng Barbie ito si Marbil? Oh, sige nga, tuloy natin. Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Ang PNP chief mismo ang sakay ng sinitang convoy ayon sa kausap ng tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC nang sitahin sila sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas. At ang idinahilan niya bago umalis kasunod ng pangakong babalik na lamang para magpatiket. Oh, sabi ng police escort, sa PNP2A, minomonitor namin rally sa EDSA. Kaya sila dumaan, etong convoy ni Marbil, kaya sila dumaan dyan dahil minomonitor nila ang rally sa EDSA. Ha? O, tandaan nyo yan, ha? Yan ang ano nila. Yan ang palusot nila. O, next. Minomonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordinate. Pero sabi ngayon ni PNP Chief Romel Marbil, papunta ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Crame. Yung po meeting because there's an operation last night that the SLG will take. Ito naman. Ang sinabi naman, yan po ang meeting because there's an operation last night that SILG will tell you what the accomplishment last night po. Papalusot, may accomplishment pa siya. At ano, sasabihin ni Rimulya. Yung kapatid ni Boying, isang Rimulya rin. Bakit siya ang secretary of ng DILG o siya yung SILG? Anong sabi? Imo-monitor lang yung rally sa EDSA. Ngayon, pinapatawag na siya ni Rimulya. Sino ngaling sa inyo? Ha? Siyempre, sasabihan mo lang yung tao mo, hindi, kunwari nagsisinungaling ka, ikaw ang mali, ako tama. Siyempre, gagawin mong polga yung escort mo, di ba? Naman, naglolokahan tayo, Marbil. Naglolok. May ano to? Mayabang. Ha? May pagka, may kasalanan siya, nagyayabang pa ng ako, may accomplishment siya. Ibig sabihin, may karapatan akong dumaan dyan kasi may accomplishment ako. Sabihin mo, praning yung amo mo si Marcos. Bakit? Siguro yung amo niya, kinakabahan sa rally, may rally daw sa EDSA eh. Di ba yun na sinabi nung escort? Napapraning naman siya. February 25, baka may rally, baka matanggal ako sa posisyon, magaya ako sa tatay ko panatapon sa Hawaii. Puntahan mo yan. Ito naman, dali-dali. Sige, dumaan tayo sa busway kahit bawal. Kahit tayong tagapagpatupad ng batas, kahit bawal, sige, sugod. Yan po ang mga pulis natin. Hindi, PNP chief. Kung ano po yung accomplishment last night. Sabi ko nga, there's an emergency. There's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Hindi po, hindi. Ang sinasabi ko nga, that's an emergency. Pag emergency pwede, di sana nilagay sa batas. Nasa batas ba na kapag emergency pwede kang gumamit ng bus lane? Ay, sus. Pero kung sakay nga siya ng convoy, sabi niya, okay, categorical lang general, it was your convoy. Tanong nga, convoy mo yun? Oo, hindi. Tingnan mo, sagot paikot-ikot. No, sir, ang sasabi ko, wala na po kaming because ang plate number po kasi nalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number and have to respect nila po yung inaano natin. Puro ba wala na kaming naintindihan sa sinabi mo, Marbil. Ang sinasabi ko wala na po kaming because the plate number po kasi nalabas. I will not say kasi nalabas po yung plate number. You have to respect, yan lang po anong inaano natin. Puro ka inaano. Ano bang inaano mo dyan, Marbil? Tinan nyo, ha? May kasalanan yung mama. Ang sagot niya, maninisi ng tao. Ba't nyo nilabas yung plate number ko? Ba't inaano nyo yung plate number ko? Kita mo kung gaano ka-entitled tong tao na ito. Imbis na mag-apologize. Sorry po. Emergency po. Dumaan ako dyan. Pero mali. Alam kong mali. Sorry. Napilitan lang ako dahil emergency. Tapos ang issue. May paano-ano ka pa dyan. Inaano-ano mo pa. Inaano-ano mo yung plate number mo. Sinisi mo pa yung naglabas ng plate number. Kasalanan ba nilabas nila yung plate number kaya ka napadaan ng EDSA? Talagang niloloko nyo taong bayan, Marbil. Hindi ka napadaan ng EDSA dahil nilabas yung plate number mo.
Huwag kang palusot. Halimbawa ako may emergency. Dadaan ako dyan sa busway. Kasi kailangan ko talaga, talaga may isusugod ka sa ospital. Daan ka dyan. Pero, sige, tikitan nyo na ako. Pero ito, kita nyo, isusugod ko sa ospital. Baka pwede nyo ako tulungan. Kayo na magsugod. Aalis ako dito sa bus lane. Pero alam ko mali yung ginawa ko. Tikitan nyo ako. Pasensya na po. O di tapos. Hindi yung ang dami mong excuses napapaghalatang entitled. Yung mayabang eh. Hindi nyo ba ako kilala? Hindi nyo nakikita yung estrella ko? Ha? Yung mga star ko dyan. Hindi nyo nakikita? Ha? Anong posisyon mo? PNP chief to? Entitled yung tao. Pinapakita niya rito, entitled siya. Ganyan po ang mga bata mo, Marcos. Tapos ang lalakas nyo magsalita na kunwari para kayo kaayusan. Marcos, di mo nga maayos yung mga tao mo. Inulit-ulit niya ang di dapat anya pagsasapubliko ng plaka. Let's come up with a protocol kasi hindi ka pwede maglabas ng plate number. That's a privacy po. Hindi ka dapat magpahiya. Wala naman pong pinatay ito. But of course, di ba? Hindi pahiyaan itong paggamit ng ano. Kaya... Ano puro ka? Ano ba? Ano ba talaga? Mahilig ka Marbil, ano ba yung ano-ano? Tingnan mong excuses niya, no? Wala namang pinatay. Hindi, alam nyo kung bakit lumaki yung issue? Nagkamali din naman yung anak ni Tulfo, ah. Look at how, ayoko kay Raffy Tulfo, ah. I'm against Raffy Tulfo. But look at him, how he handled the situation. Sinabi niya mali yung anak ko, nag-apologize yung anak niya. Tapos! Alam mo ba't lumalaki dito? Mayabang ka. Entitled ka. Kaya nagagalit ang taong bayan sa'yo. Ginagamit mo pa yung privacy. That's another case. Kung may nilabag silang batas about sa plate number mo, idemanda mo. Pero wag mong sisihin yung naglabas ng plate number mo kaya ka dumaan ng EDSA, bus lane. Palusot ka eh. Hindi mo pa excuse, wala namang namatay dito. Parang ang sinasabi niyo, wala namang namatay dito, ba't pa pinahihiya? Pinahihiya mo sarili mo. Ikaw nagpapaya sa sarili. If you handled it like a man, not a Barbie, like a man, nag-apologize ka, di tapos. Kaya ang mga taong bayan nagagalit sa iyo eh. Kasi kayo, parang akala tingin nyo sa sarili ninyo, Diyos, hindi nagkakamali. Ang lilinis nyo, sir. Sobrang lilinis nyo, wala kayong nagagawang mali. Sobra. Kaya nga emergency eh. Ayaw ring sabihin ng PNP kung sino ang nasa convoy maliban sa senior PNP officers raw. Kasi kung emergency yan, dapat ang sinasakyan mo yung marked vehicle. Alam mo, may mga batas din dyan sa media eh. I am part of the media. Okay? Meron akong IDing media. Pero hindi ko pwedeng gamitin yung kotse ko, personal kotse ko, during coding. Yes, excuse po yung media, marked vehicle. Pero hindi porket member ako ng media, ng SMNI, kahit may ID ako ng SMNI, pwede na ako ng color coding. Naiintindihan? Hindi po pwede yun. Bakit? Hindi naman marked vehicle eh. Ba't yan ang ginamit mo? May emergency ka pala. Wala bang police car? Tapos magagalit ka pag gagamitin mo yung issue plate number. Kung ginamit mo yung yung police car, marked vehicle, di wala kang issue sa plate number. So kasalanan pa namin, nakuhanan yung plate number mo. Ang lula nito. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma. Ito namang style nila, no? Sila pa naninisi. Sila na may kasalanan, imbis mag-sorry, sila pa naninisi. Pero tingnan nyo to, sasabihin ni Rimulya. Ni Rimulya na ipinatawag niya si Marbil, pero I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway.
No, ay, ano siya kasi bata ng presidente siguro. PNP chief eh. Oh, 'di ba? Hindi niya naman inutusan dumaan ka ng bus lane eh. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa. 'Di ba pinapatawag tayo ng Congress? Dumaan ako sa busway. Bakit? Pinapatawag ako ng Congress eh. Dapat dumaan ako sa busway? Halimbawa lang. Patawag ako ng presidente. Patawag ako ng Vice President VP Sara. Halimbawa lang, hindi ako nagyayabang. May karapatan na ako dumaan sa busway? Emergency eh. Pinapatawag ako none other than the BP. Do you know the BP? The BP has 32 million votes compared to Marcos, which is budol-budol votes. Ah. Pwede na. Pwede na ako dumaan sa busway. Palusot si Marbil. Yan, nilaglag ka. Laglagan na. Nilaglag ka ni Remulla. Ano mo pa kasi na pinapatawag ka ng SILG eh. O ano ka ngayon? Pinalaki mo. Siya nga hindi dumadaan eh. Ikaw pa Marbil. Wow. A firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Kaya iimbestigahan niya ang insidente. Well, number one is the regular policy, but number two, it will be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Sa memorandum, dapat imbestigahan talaga. Ako sa tingin ko lang, there is an abuse of authority. Kasi kitang-kita nyo naman. Kasi kung emergency, dapat doon pa lang sinabi na nung convoy. Kasi yung convoy, alam naman nila kung saan ka pupunta eh. Alam nila yung nakamotor yan eh. Yung escort nila. Alam na niyan. Bago ka pa sumakay ng sasakyan, alam na nila kung saan ka pupunta. Inaral na nila yung ruta, alam na nila kung saan dadaan. Ang sinabi, papunta ka sa rally. Tapos ngayon may emergency ka. Clearly, may grave abuse of authority to si Marbil. Sa memorandum ng Department of Transportation sa MMDA, 5 pinakamatataas na opisyal lamang ng gobyerno ang pinapayagang dumaan. 5 lang. Sa busway, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Pwede rin ang on-duty na ambulans. 5 lang. Presidente, Vice President, Senate President, Chief Justice at saka Speaker of... May posisyon ka ba dyan? Ito sabi, meron pang 3 excuses. On-duty ambulances, fire trucks, Philippine National Police Vehicles. Philippine National Police Vehicles. Ibig sabihin yan, Mark, Police Vehicle. Truck ng bumbero at sasakyan ng PNP. Mga service vehicle na nagtatrabaho para sa EDSA Busway Project. Pangatlo, service vehicle performing their duties for the EDSA Busway Project. Nagtatrabaho ka pa? Nagtatrabaho ka ba dyan sa EDSA Busway Project? Ha? Ikaw ba nag-aayos dyan? Ikaw ba nagtatraffic? Ikaw ba nag-aayos ng mga barricade dyan? May kinalaman ka ba dyan sa bus lane na yan? May kasama ka dyan sa... Ikaw ba naglilinis niyan? Janitorial. May maintenance? Ikaw ba dyan? Ikaw? Saan dyan nakalagay na pag may emergency? Saan? Saan nakalagay dyan na pag pinatawag ka ni Remulla o ng SILG, pwede kang dumaan sa busway? Saan dyan? Sige. Saan nakalagay dyan na pag kinuha yung plaka mo at pinahiya yung plaka mo, pwede kang dumaan sa busway? Saan? Binabarbie mo kami. At syempre, mga bus na otorisado roon ng LTFRB. Makikipag-usap uli ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakali magkaroon ng leeway yung mga emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mga uniform personnel. Di ba? Tingnan mo sinasabi, siya kanya mismo, baka magkaroon ng leeway.
kung emergency at merong uniform men. Sa kanya na nanggagaling, wala. Sa ngayon, wala pa. Baka naman pwedeng magkaroon ng leeway. So sa susunod yon. Kaya lang nalabag na yung batas eh. Di ba? Pati itong mama na ito, si Sher, nilaglag niya si ano. Sa madaling salita, walang batas na pwede ang PNP chief dahil may emergency. Hiningan pa namin ng pahayag si Transportation Secretary Vince Dizon, dati na ring sinabi ng SAIC na ang pagvideo at pagsasapubliko ng operasyon ay para masigurong walang pag-abusong nagaganap. Para sa GMA... Alam mo, ako dapat lang yun. Dapat na isa publiko yan. Kasi pwedeng abusuhin yan eh. Yung mga nahuhuli yung matataas na tao.